I declare that as I love the Lord, His unfailing love surrounds me, strengthens me, and secures my every step. As I diligently seek Him, I will surely find Him. Unstoppable riches and honor, enduring wealth and lasting prosperity are mine. No barrier, no opposition, and no limitation can block the blessings that flow from His presence. I declare that I walk in divine favor, carrying heaven's abundance wherever I go. My life is marked by honor, prosperity, and unstoppable grace that cannot be denied nor diminished. Wisdom crowns me with strength, favor opens doors before me, and abundance follows me all the days of my life. These are my declarations in the name of my Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Sabihan mo nga ang iyong katabi, pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. Makakaupo na po kayo. Welcome to Christ the Rock family. Sa lahat po na naririto sa atin pong sanctuary at ganun din sa mga kasama natin sa online. Welcome to our Super Sunday because today is the Lord's Day, araw ng pagsasama-sama ng mga anak ng Diyos upang bigyan ng papuri at pagsamba ang nag-iisa at tunay na Diyos. At sa atin pong pagpapatuloy ng atin pong gawain as we proceed to the Word of God, let us recite Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord, and He is Christ the rock. Let us put on the full armor of God. I put on the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the sandals of peace, the shield of faith, and the sword of the Spirit. We are covered by the full armor of God, protected by the blood of our Lord and Savior Jesus Christ, and filled with the sovereign Holy Spirit. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po ay month of May. Nasa ikalimang buwan na tayo ng year 2026. And our theme is Unstoppable Riches and Honor. Ang nais ng Panginoon, actually, ang totoo niyan, ang orihinal na disenyo talaga ng Diyos sa tao ay masaganang buhay. Kaya nga nang nilikha ng Diyos, si Adan at si Eva, nilagay niya sa paraiso, a place of abundance. At ang sabi ng Panginoon kay Adan at kay Eva, you can eat every fruit from the garden except the fruit that is in the middle of the garden, the tree of good and evil. Ang tawag doon ay forbidden fruit. Pero lahat ng mga bungang kahoy ay pwedeng kainin. A place of abundance. Kaya nga lamang, nung nagkasala na ang tao at kinonfront na ni Lord si Adam, ang sabi niya, simula ngayon, ang kakainin mo ay paghihirapan mo, magpapawis ka muna. Kaya mainit. Magpapawis ang tao. At nandun ang tinatawag na curse of poverty. Pero sa krus ng Kalbaryo, nung sinabi ng Diyos kay Adan, sa halip na mamunga ang mga halaman, ang tutubo ay mga tinik. Kaya sa krus ng Kalbaryo, nang ang Panginoong Jesucristo binayaran ang sumpa ng kasalanan, isa sa binayaran niya ay ang sumpa ng kahirapan, siya ay pinutungan ng koronang tinik. Binayaran ni Lord ang sumpa ng kasalanan. Ang ating Panginoong Jesucristo, our God, though He is rich, He became poor so that you might become rich. Kaya mapapansin nyo,
ang dyablo, ang gusto ng dyablo, ang tao maghirap. Subalit ang Panginoon, nire-restore niya yung kanyang original design sa tao. Kaya lang kailangan matutunan natin ang mga prinsipyo ng Diyos. The question is this: are you willing to believe the Word of God? Are you willing to pay the price? Amen. Kasi kung automatic, nabubuhay pa rin tayo sa mundo, the corrupt version of earth, nung nag-fall ang man, nandito tayo sa corrupt version. Ang ibig sabihin nito, meron tayong dapat gawin. Kasi kung ang buhay na masagana ay automatic, lahat ng tao masagana ng buhay. Pero kinakailangan matutunan natin ang mga prinsipyo ng Diyos upang ibuhos ng Panginoon ang mga pagpapala. Month of February, para ma-refresh tayo, month of February, ang pinag-usapan natin, faith, love that unlocks favor. Love that unlocks favor. Sa month of February, tunuturuan tayo mag-level up ang pag-ibig natin sa Diyos. Mag-level up ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Amen. What is the greatest commandment? Love the Lord your God above all. And love your neighbor as you love yourself. Month of March, ang tinuro sa atin, faith-fueled fortune. Napakahalaga ng pananampalataya. Without faith, it is impossible to please God. Hindi lang tayo dapat nagmamahal sa Diyos, pero yung pananampalataya natin nagle-level up. Dapat ang mga anak ng Diyos, believe na believe kay Lord. Amen. Pinag-usapan natin, doubt is an insult to the living God who created the heavens and the earth. Kaya paglalabanan natin yung mga pangamba, kay Lord tayo magtiwala. Amen. Nung month of April, ang pinag-usapan natin, good and faithful stewardship. Para mangyari yung tinatawag na unstoppable riches and honor, dapat makita ni Lord, mapagkakatiwalaan tayong manager, good and faithful steward of His time, of His treasure, of His talents. Dinidevelop natin ito dapat sa mga buhay natin. Tanungin mo nga ang katabi mo, nagiging good and faithful manager ka na ba? Lalo na sa ating paglilingkod kay Lord. May mga tao kasi, sa ibang bagay, discipline. Sa ibang bagay, excellent. Pero pagdating kay Lord, lousy. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, wag lousy pagdating kay Lord. At sa month of May, ang pinag-uusapan natin, generosity releases increase. And I want to share this morning the blessings of generosity. Ang nais ng Panginoon, tayong lahat ay mapagpala. Sabihan mo nga ang katabi mo, bagay sa iyo ang buhay na pinagpala. Bakit tayo pagpapalain? Para ma-enjoy lang natin ang blessings ni Lord? Of course not. Pagpapalain tayo ni Lord para magkaroon tayo ng kakayanan na maging pagpapala sa iba. Meron po ako ituturo sa inyo. Tingnan niyo akong mabuti. Starting today, don't pray for just enough. Ulitin ko po yun. Starting today, don't just pray of what just enough. Dapat katulad tayo ni Jabez, nung si Jabez ang nanalangin, ang sabi niya, Lord, bless me indeed. Lord, enlarge my territory. Bakit ganon? Pag magpe-pray tayo, mag-pray tayo ng more than enough. Bakit? Kasi pag ang prayer mo enough, para sa iyo lang yun. Amen. Eh may mga tao nga, hindi sapat ang pagkain ng 3 beses sa isang araw eh. Kailangan may merienda. Amen. Kailangan bago matulog, kakain ulit. Tanungin mo nga yung katabi mo, kapatid, ilang beses ka bang kumakain sa isang araw?
Tayo mga Pilipino, maraming pagkakataon, more than 3. Kaya nga, boom na boom ngayon ang mga eat all you can. Ang lalakas nating kumain. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, bawas-bawas din ang kain. Hindi tayo nagpe-pray ng more than enough para lang sa atin. Ang desire dapat natin, gusto natin ng more than enough kasi gusto nating maging generous. Amen. Pero hindi darating ang more than enough kung hindi muna tayo magiging generous. Ang unang hakbang, ngayon pa lang, maging generous na tayo. We need to destroy the cycle of poverty. Alam niyo yun ang pinagkaiba ng mga Israelita sa mga Gentiles. Nakarating po kami ni Rebsel 2023 sa Israel. Napakaliit lang palang bansa. Pero napakayaman. At napakarami nang nagtatangka na sila ay sakupin, na sila ay wasakin. Napakaliit na bansa. Hindi magapi. Bakit? Nung unang panahon pa lang, pinagpala na sila ni Lord. At ang isang ugali nila, ang mga Israelita, mga givers. Tinuruan na sila kaagad ng Panginoon. Pag binasa natin ang Old Testament, grabe, tinuruan na sila ni Lord. Ang Gentiles, takers. Nag-aantay na may magbigay. Pero ang mga Israelites, naturuan sila na magbigay, mag-alay, mag-offer sa ating Panginoon. Ang sabi ng Proverbs chapter 11 verse 25, basahin nga natin ito ng sabay-sabay. Ito ay ipinasulat ng Panginoon sa pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundo, pinakamayaman. Na pag kinonpute yung kanyang kayamanan at ikukumpara sa modernong panahon, mas mayaman pa siya kay Elon Musk. Ang sabi dito, basahin natin, ready, read. A generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed. Yan ang principle yan. Na pag ang tao ay mapagbigay, yayaman ang kanyang buhay. Sasagana, parang baliktad, sandali lang. Parang hindi ganyan ang prinsipyo ng mundo. Parang pag ikaw nagbigay, mawawalan ka. Kaya pala ang sabi ng Panginoon, my thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways. My thoughts are higher. My ways are higher. Kaya tayo tinuturuan ng Panginoon. Ang sabi dito, ang taong mapagbigay, sasagana ang buhay. Ang taong matulungin, siya ay tutulungan din. Amen? Napakaganda ng prinsipyo ng salita ng Diyos. Sabihin nga natin, generosity. God has given us a weapon called generosity. Weapon pala to. Kasi ang dyablo, ang nais ng dyablo, ang tao maghirap. Kaya nga sabi ng John 10:10, the thief comes, ang magnanakaw ay naparito upang magnakaw, upang pumatay, upang magwasak. Sino po dito napasok na yung bahay? Naranasan nyo na ba yun? Yung kayo nanakawan. Ang mga magnanakaw, hanapin yung pinaka-valuable sa loob ng bahay at yan ang nanakawin para madaling makatakas. Pero ang dyablo, lilimasin lahat. Si Satanas, uubusin. Ang nais ng dyablo, ang tao, gumapang talaga sa hirap. Naparito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay, magwasak. Ibig sabihin, ang dyablo, hindi lang siya basta magnanakaw. May mga magnanakaw, ang kanilang goal, magnakaw lang. Walang sasaktan. Pero ang dyablo naparito upang magnakaw,
upang pumatay, upang magwasak. At ito ay nararanasan natin sa Ministry of Deliverance kapag nagkakaroon tayo ng mga taong dinideliverance at may mga pagkakataon na merong mga manifestation, ang palagi kong naririnig sa mga demonic spirit, paghihirapin ko to. Maghihirap to. Anong sumpa nilagay mo dyan? Maghirap. Wala pa ako so far na nai-encounter na pag may nagmanifest na demonic spirit, ang sabi, pasasaganahin ko buhay nito. Ang nais ng dyablo, ang tao ay maghirap, lalo na ang mga anak ng Diyos. Pero pag natutunan natin ito, at ayos ang puso natin, gagamitin tayo ng Panginoon. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, pagpapalain ka ni Lord at magiging pagpapala ka. Giving is not just a transaction, it is faith in action. A strike against luck and the key that unlocks heaven's supply. Ito ang napansin ko sa Ministry of Deliverance. Halimbawa, merong isang tao na sinumpa ng demonic spirit, naglagay ng kahirapan doon sa buhay ng tao. Syempre, pagpe-pray natin yung tao na yon, patatanggal natin doon sa demonic spirit yung sumpa na nilagay niya ng kahirapan. Matatanggal yon. Pero kinakailangan yung tao na nakalaya, magsisimula na siyang mamuhay ng isang generous kind of life. Yun ang magwawasak doon sa strongholds ng dyablo. Kasi kahit yan ay mapalaya, pero ganun pa rin, tikom pa rin ang mga kamay para tumulong, tikom pa rin ang mga kamay para sumamba sa Panginoon, bukas pa rin ang pintuan, may legal rights pa rin ang dyablo. Walang pinagkaiba yan sa taong namumuhay sa kasalanan, nagkaroon ng open door, nakapasok ang demonic spirit, sinisira yung buhay ng tao. For example, ang naging open door ay sexual immorality, pwedeng mapaalis yun. Pero kung hindi magbabago ng buhay, ang demonic spirit, babalik. Ito pa, Matthew chapter 12, pag binasa ninyo, pag bumalik ang dyablo, mayroon pang in-invite na pito pa, na mas masahol pa sa kanya. Ang generosity ay isang tool na ginagamit ng Panginoon upang wasakin ang sumpa sa buhay ng tao. When we give, we multiply. When we sow, we overflow. Generosity bridges our need with God's abundance. Siya ay weapon, siya ay susi, siya ay tulay upang maranasan ng tao ang magandang plano ng Diyos sa mga buhay natin. Can I hear your amen? So pag-usapan natin the blessings of generosity. Ano ba ang mga pagpapala kung tayo ay magiging generous, magiging mapagbigay? Number 1, generosity mirrors God's nature. Pag tayo ay mapagbigay, mas nagiging kawangis tayo ng ating Ama sa Langit. God is the greatest giver. He gave His Son, our Lord Jesus Christ. Napakaganda nung inawit natin. We believe in one God. But this one God composed of 3 distinct persons. The Father, the Son, and the Sovereign Holy Spirit. Alam niyo ang ginawa ng Diyos Ama? Para ang sangkatauhan ay maligtas, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten. Sabihin natin, only begotten. Ang only begotten, hindi ibig sabihin nito na nag-iisang anak lang. Hindi. Kasi tayo, na mga nilikha ni Lord, pag ikaw nanampalataya sa Diyos, sa Panginoong Jesucristo, bibigyan ka ng authority, ng power to be called God's
child, God's children. Binibigyan tayo ng karapatang tawaging mga anak ng Diyos. So pag sinabing only begotten, ang Panginoong Jesucristo, ang ibig sabihin niyan, unique Son. Walang katulad. Ang pagiging anak ng Panginoong Jesucristo, hindi katulad ng pagiging anak na meron tayo. Tayo, binigyan lang tayo ng karapatan. Pero ang Panginoong Jesucristo, He is the second person of the Godhead. At inalay yan ng Diyos, Ama. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him, sa ating Panginoong Jesucristo, should not perish, but have everlasting life. Nagkasala ang tao, sumuway sa Diyos, nag-rebel kay God, pero pag nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, dahil siya ang inialay ng Diyos Ama, ang tao ay pwedeng maligtas sa kapahamakan ng impyerno at magkaroon pa ng buhay na walang hanggan at kasamang tagapagmana ng Panginoong Jesucristo sa kanyang kaharian. Sobra-sobra ang favor ni God. Di ba, meron tayong topic na good and faithful stewardship. Sa mundong ito, wala tayong pag-aari. Sa mundong ito, wala tayong pagmamay-ari. Si Lord ang nagmamay-ari ng lahat. Pero sa future eternity, bibigyan ng Diyos ang tao ng pagkakataon na maging co-heirs, kasamang tagapagmana ng Panginoong Jesucristo. Sandali, anong ibibigay sa atin doon? Hindi ko alam. Pero kung kilala natin si Lord, ang sabi ng Bible, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived. Isipin mo na. Mag-assume na tayo ngayon. Mag-isip na tayo kung ano yung pwedeng ibigay sa atin ng Diyos. Pero higit pa, ang kayang ibigay ng Panginoon. Our God is a generous God. Kaya pag tayo ay nagbibigay, sumasalamin ang generosity ng Panginoon sa pamamagitan natin. When we give, we reveal God's heart to the world. Generosity is not optional. If you are a child of God, it is the DNA of the kingdom. Kaya malalaman talaga kung sino ang magulang ng isang bata pag tinignan ang kanyang DNA. Merong genes na dumadaloy. Kaya may mga anak hindi mapapagkain na pag tinignan pa lang ilong na ilong ng tatay. Ilong na ilong ng nanay. Ha? Kung mapagbigay ka, may pinagmanahan ka. Ang dyablo magnanakaw. Ang sabi ng John 10:10. Kaya kapag ka ang isang tao, ninanakaw niya ang para sa Diyos, hindi niya nire-reflect ang kanyang Ama sa langit. Ang nire-reflect ng tao kapag siya ay nagnanakaw, hindi niya inaayos ang mga pinagkatiwala sa kanya, winawasak niya, ang nagre-reflect ay ang dyablo. Pero pag ang tao ay mapagbigay, good steward, faithful steward, sumasalamin ang ating Diyos Ama sa langit. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! So, ang unang blessing ng generosity, mas nagiging kawangis tayo ng ating Diyos Ama sa langit. Kaya kapag tayo ay generous, nagiging attractive tayo. Kasi ang ating Diyos ay attractive. Number 2, generosity unlocks overflow. Nabubuksan ang mga pagpapala na nag-uumapaw. Giving is not subtraction, it is multiplication. Akala natin nawawalan tayo, akala natin nababawasan tayo, but that is not the mathematics of God. Ibang mathematics ng tao sa mathematics ni God. Amen! Tatanungin ko kayo, 3 plus 2. 5? Si God, iba. 3 plus 2 is 5,000.
3 fish, 2 loaves is equals to 5,000. Si Lord, multiplication ang mathematics ni Lord. Amen. Ang sabi ng Luke chapter 6 verse 38, pwede ba basahin natin ang sabay-sabay? Ready, read. Give. Pakibalik. Ready, read. Give, and it will be given to you. Ganun si Lord. Pag nagbigay ka kay Lord, hindi ka nawalan. Ibabalik yon. Sandali, anong ibabalik ni Lord? Pag nagbigay ka ng isa, ibabalik ni Lord isa? Hindi ganun si Lord. Multiplication nga ang mathematics ni Lord. Sabi dito, give, and it will be given to you. Look at this. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, ibig sabihin overflowing, will be poured into your lap. Sa'yo mismo, ikaw na nagbigay. For with the measure you use, it will be measured to you. Imumultiply ni Lord, kaya lang, kailangan meron siyang pagkukuhanan kung ano ang kanyang padadamihin. Ilan ba binigay mo? 2. It will be multiplied. Ilan ba binigay mo? 10. It will be multiplied. Basahin natin ito sa Tagalog. Basahin natin. Luke chapter 6 verse 38. Ready? Magbigay kayo at ito ay ibibigay sa inyo. Mabuting sukat, siniksik, niliglig, at umaapaw. Sapagkat ang panukat na inyong ipinangsukat ay siya ring panukat na gagamitin sa inyo. Coming directly from the mouth of our Lord Jesus Christ. Na pag tayo ay nagbibigay, yan ang nagbubukas sa mga pintuan upang padaluyin ng Panginoon ang mga pagpapala. At anong mga pagpapala na ito? Multiply. The moment you release what you have in faith, you set in motion a harvest that cannot be explained by human accounting. The blessing is not merely return, it overflow. Provision that pursues you, doors that open, favor that accelerates. Ang tawag dyan, miracle. Hindi maipaliwanag. Amen? Siguro mag-iisip na lang yung kakilala mo, bakit ganito pagpapala nito? Ha? Sangkot kaya ito sa blood control? Drug lord ba ito? Bakit? May ibang merong nakadirect na pipeline from heaven. Amen. Ay nilalagay ng Lord sa heart natin na next year ay i-construct natin itong ating building. Isasagad natin hanggang likod, isasagad natin hanggang gilid, pina-architect ko na, kayang mag-house ng 500 ang seating capacity. Saan ako kukuha? Kay Lord. Sinong gagamitin? Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, ikaw ang gagamitin ni Lord. Kaya lang kailangan maniwala tayo, Lord, bless me. Amen? Kasi kung hindi tayo pagpapalain ni Lord, kahit mag-ano tayo, mag-contribute tayo nung kakayanan natin, naku, baka kukulangin. Pero pag naranasan natin ang pagdaloy ng pagpapala ni Lord, mag-uumapaw pa. Amen? Number 3, generosity breaks the spirit of lack. Kung ikaw nakakaranas ka ng cycle of poverty, ang magsisira dyan, ang magwawasak dyan ay generosity. Yung iba kasi, nakakaranas tayo ng kahirapan, mas lalo tayong magtikom. Mapapansin mo, yung hindi mabe-break ang cycle na yan. But the moment, yan yung naranasan ng babae sa Shunem. Naalala nyo, pinag-uusapan natin yung mga yan. Nagkaroon ng famine sa Israel. Nagkaroon ng taggutom. Meron na lamang siyang iilang arena at oil
lulutuin niya, kakain sila, mamamatay na. Pero nung sinabi ni Elijah, ipagawa mo akong tinapay, bigay mo sa akin. At pagkatapos yung matitira, kainin niyo. Pero nung natutong magtiwala yung babae, nagtuloy-tuloy ang flow ng blessings ni Lord. Na-break yung spirit of famine, yung spirit of lack. Giving moves the hand of God to release abundance that meets and exceeds every need. Hindi lang tutugunan ng Panginoon ang mga pangangailangan, hihigitan pa niya. Because He is the God of more than enough. Amen. Yung batang nagbigay ng 3 isda, 2 tinapay, yun lang meron siya. Pero nung ibinigay niya na pakain ng more than 5,000 at may mga natira pang 12 mga basket na punong-puno ng mga tinapay at isda. Sa balagay niyo ba, hindi binigyan ng mga disciples yung bata? Diba? Boy, kaya mo bang dalhin itong isang basket? Sa'yo na to. Buray mo, nung umalis siya ng bahay nila, ang dala lang niya ay 2 tinapay, 3 isda. Pagbalik niya, mayroon na siyang dalang isang basket na punong-puno ng mga tinapay at mga isda. Ganyan ang mararanasan ng mga naglilingkod at sumasamba sa Diyos pag natuto tayong maging generous, higit pa sa mga pangangailangan natin ang ipagkakaloob ni Lord. Pwede basahin natin ang sabay-sabay ang Philippians chapter 4 verse 19. Ready, read. And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Ulitin natin. Mas malakas. Ready, read. And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Saan galing yung Philippians 4:19? Ang nagsasalita niyan ay si Apostle Paul. Gusto ko makita ninyo kung bakit sinabi yan ni Apostle Paul sa mga taga-Pilipay, sa church ng Pilipay. Puntahan natin, basahin natin sa Tagalog, simulan natin, kasi yan, Philippians chapter 4 verse 19. Simulan natin sa verse 15. Ang sabi dito, alam naman ninyong mga taga-Pilipos, na noong umalis ako sa Macedonia at nagsisimula pa lang sa pangangaral ng magandang balita, walang ibang iglesia na tumulong sa mga pangangailangan ko kung hindi kayo. Palitan natin ng konti. Alam naman ninyong mga taga-Christ Rock, sabihan mo nga yung katabi mo, ikaw ang tinutukoy dyan. Na noong umalis ako sa Ciudad Real, kunyari, no, magmi-mission. At nagsisimula pa lang sa pangangaral ng magandang balita, walang ibang iglesia na tumulong sa mga pangangailangan ko, kundi kayo. Kayo lang. Verse 16, kahit noong nasa Thessalonica ako, ilang ulit din kayong nagpadala ng tulong sa grabe itong mga church ng Pilipay. Grabe yung kanilang generosity kay Apostle Paul. Verse 17, sinasabi ko ito, hindi dahil gusto ko makatanggap ulit ng tulong mula sa inyo, kundi dahil gusto kong makatanggap kayo ng mga gantimpala dahil sa kagandahang loob ninyo. Sabihin nga natin gantimpala. Alam ni Apostle Paul na si Lord, dahil siya ay sumusunod kay Lord, si Lord ang magsusupply ng mga pangangailangan niya. Amen ba? At si Lord gagamit ng mga tao. At yung mga nagpapagamit kay Lord ay gagantimpalaan. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, hindi ko ito sinasabi para humingi ng tulong. Sinasabi ko ito sa inyo para kayo ay gantimpalaan. Sinasabi ko ito hindi dahil gusto kong makatanggap ulit ng tulong mula sa inyo, kung hindi dahil gusto kong makatanggap kayo ng mga gantimpala dahil sa kagandahang loob ninyo. Verse 18, ngayon,
Dahil sa tulong na ipinadala nyo sa akin, sa pamamagitan ni Epaphroditus, natugunan na ang mga pangangailangan ko. At sobra pa nga. Bakit? Generous yung mga Christian sa Pilipay. Ang tulong ninyo ay tulad ng mabangong handog. Ganun pala, pag meron tayong ibinibigay, nagiging mabangong handog kay Lord. Mabangong handog sa Diyos na tinatanggap niya ng may kasiyahan. And then, eto na ang verse 19. Sa Tagalog naman, yung sinabi, and my God shall supply all your needs. Pagdating dito sa verse 19 Tagalog, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya pala yun sinabi ni Apostol Pablo sa mga believer ng Pilipay, kasi sila ay generous. Hindi lahat ng nasa simbahan pagpapalain ni Lord. Tinitignan ni Lord ang mga generous. May prinsipyo ang Diyos na kailangan nating matutunan. Generosity is warfare. It dismantles greed and poverty. Pag ang tao natututong maging generous, may nasisira sa buhay natin. Yung pagkasakim, makasarili, una yang nasisira. Chains of scarcity snap when faith is expressed through giving. Number 4, na blessing. Generosity fuels church ministry. Kapag ang mga anak ng Diyos ay nagiging generous, nagmimistulang gasolina ito para tumakbo ang ministeryo. Mahalaga ba ang gasolina? Ano kayang mangyayari sa isang sasakyan pag biglang nawalan ng gasolina? Ano ang mangyayari, JM, habang nagmumotor ka, hindi mo napansin ang gauge? Nawalan ka ng gasolina. Titirik. At ganoon din ang ministry. Hindi basta magpapatuloy ang ministry pag walang mga ginagamit si Lord na generous. Amen. Katulad ngayon, tumaas ang singil ng kuryente. Kaya nga sinasabi ko kay Rebsel, kaya mag-electric pa na lang tayo. Patayin na muna natin yung aircon. Subukan kaya natin ngayon, ano? Kasi, lahat yan may mga expenses. Pero alam nyo ba kung bakit tumatakbo ang ministry? Kasi may mga generous. Tanungin mo nga ang katabi mo, kapatid, ikaw ba yung tinutukoy? Tignan nyo sa Acts chapter 4 verse 32. Paano nagsimula ang early church? Ang early church. Acts chapter 4, dito nagsimula ang early church. Ang New Testament church. Sabi dito, all the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of his possessions was his own, but they shared everything they had. Ang unang prinsipyo, matutunan natin, wala tayong pagmamayari, lahat kay Lord. Pag piling mo, may pagmamayari ka, makikipagpambuno ka kay Lord. Alam mo, akin to Lord, bakit mo kinukuha? Pero pag alam mo, kilala mo lahat kay Lord, at merong pinagagawa sa iyo si Lord, ang dali mong i-release. Verse 33, with great power, the apostles continued to testify the resurrection of the Lord Jesus. Kailangan talaga may demonstration ng power ni God. And much grace was upon them all. Verse 34, there were no needy persons among them. For from time to time, those who own lands or houses sold them, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone as he had need. Ang tawag dyan, radical generosity. Amen. Kaya, pag tinignan natin, grabe din yung blessing ng Panginoon. Grabe yung revival
na naranasan ng mga disciples sa Jerusalem. To the point, ayaw na nilang umalis sa Jerusalem. Grabe yung revival. Grabe yung blessing ni Lord. Grabe yung nakakakilala mga tao. Kaya lang, hindi lang naman sila tinawag sa Jerusalem. Kaya sila pinagpala kasi ang utos sa kanila, preach the gospel to the whole world. Anong ginagawa ng generosity? Giving strengthens unity, fuels discipleship, and pans the ministry. Mas maraming magagawa ang Christ the Rock kapag natutunan ng mga anak ng Diyos na maging generous. Lahat ng natutulog, pumalakpak nga ng malakas. Sabihan mo yung katabi mo, kapatid, gising. A generous church, bilhin mo, ang galing, ang galing ng Pilipino, natutulog, nakakapalakpak. A generous church is an unstoppable church. Hallelujah. Sabihin nga natin, hallelujah! Sabihan mo nga katabi mo, kapatid, buti na lang gising ka na. Generosity builds the house of God. We give, we grow, and we go. A generous church is ascending church. Hindi tayo makakapagpahayo kung walang mga generous na mga tao. Praise God. Alam nyo, meron tayong mga open door. May open door tayo sa Nueva Ecija, may open door tayo sa Negros, at may mga iba't ibang mga lugar na open door para sa atin. And we need to trust God. Si Lord ang magpapala sa Christ. Pinakahuli, number 5, generosity secures eternal reward. Every act of generosity echoes into eternity. Pag tayo ay nagiging generous, alam nyo ba na nako-convert yung generosity natin, nako-convert yan na treasure sa heaven? Ha? Sino sa inyong merong SMAC? Yung sa SM, SMAC ba tawag doon? Oo, SMAC, di ba? Yung sa SM. Tuwing bumibili ka sa SM, nagkakaroon ng yon? Ng points. Pero pag ginamit mo yon sa Robinson, hindi, walang points. Dapat gagamitin mo yon saan? Sa SM. At yung points na yon, mako-convert mo saan? Sa cash. Pwede kang bumili. Amen. Dati ang ginagawa ko, din iniipon ko para pagdating ng December, bibili akong medyas. Alam nyo, ganun sa heaven. Ang hindi natin alam, yung mga ginagawa natin dito para kay Lord, yung generosity natin dito kay Lord, nagkakaroon ng points. One day, pwede mong i-claim sa future eternity. Hindi ko alam, naisip ko lang. Ano kaya? Habang may ginagawa tayo dito kay Lord, naglilingkod tayo, sumasamba tayo, nagiging generous tayo, unti-unting nabubuo yung ating tahanan sa langit. Kasi pinangako ni Lord Jesus yan. John chapter 14. Amen. Sabi niya, trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. Sa ibang salin, many mansion. Tanungin mo katabi mo, kapatid, gaano na kaya kalaki ang mansion mo sa langit? Ang nakakalungkot, may mga tao dito na ibinuhos lahat. Akala nila, ito na yung final destination, yung mundong ito, dito na ibinuhos lahat. Walang nako-convert na points. Bili ka ng bili sa Robinson. Ay, napopromote tuloy yung mga Di ba? Maglingkod tayo kay Lord. Merong eternity. Ito ang sinasabi ng Bible. Look at this, Matthew chapter 6 verse 20. But store up. Alam niyo sa Tagalog, basahin niyo sa Tagalog, mag-impok. Yan ang sabi. But store up yourselves treasures in heaven. Meron pala. Akala ko kayamanan dito lang. Ay dito yung kayamanan, nauubos, nasisira. May mga tao nga nagtabi ng pera Later on, kinagat ng daga, nanay, nasisira Pero yung treasure sa heaven, hindi. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy,
and where thieves do not break and steal. Every act of generosity echoes in eternity. Giving is not just earthly, it is heavenly investment. Ano na pinag-usapan natin? Generosity mirrors God's heart. Nagiging kawangis tayo ng ating Diyos. Generosity unlocks overflow. Nabubuksan ang mga durungawan ng pagpapala. Generosity breaks chains. Winawasak nito yung cycle ng kawalan, ng scarcity, ng poverty. Generosity fuels ministry. Mas maraming nagagawa para kay Lord. And generosity secures eternal reward. Kahit anong declaration natin ng unstoppable riches and honor, kung hindi natin matututunan makipag-cooperate kay Lord, hindi natin matatanggap yung katuparan. Tatandaan natin ito before we end. Lahat ng pangako ni Lord, lahat ng pangako ni Lord, magkakaroon ng katuparan kung marunong tayong makipag-cooperate sa Kanya. Amen. And this year, unstoppable riches and honor, tinuturuan tayo ni Lord. Tayong lahat nga itumayo. Palakpakan nga natin si Lord. Thank you, God. Let us close our eyes and let us pray. Sa pagpikit mo ng mata, meron ka bang mga pangangailangan? Meron ka bang kahilingan kay Lord? Meron ka bang mga panalangin na hindi pa nasasagot? Sa umagang ito, I believe the ear of the Lord is listening. Pinakikinggan tayo ng Panginoon sa umagang ito. At sa ating paghingi sa ating Diyos, magkaroon tayo ng decision. Alam ng Panginoon ang laman ng ating mga isipan at ang ating puso. Pwede ba tayong gumawa ng decision sa umagang ito na starting today, we will live a generous kind of life? Because all the promises of God will only be fulfilled if we will learn to cooperate with Him. God's promises will be fulfilled in your life this year. May pangako ang Panginoon, unstoppable riches and honor. Panginoon Diyos, ang pinakamapangyarihan sa lahat, padaluyin niyo po ang masagana at nag-uumapaw na pagpapala sa buhay ng iyong mga anak upang magkaroon ng katuparan ang nais mong ipagawa sa Christ the Rock as a church. Our mission is the fulfillment of world evangelization. Hindi lamang dito sa lugar ng San Jose del Monte, Bulacan. Hindi lamang sa lalawigan ng Bulacan. Hindi lamang dito sa bansang Pilipinas. Pero ang iglesia ay inuutusan mo na humayo, ipangaral ang mensahe ng mabuting balita, to go and make disciples, to preach the gospel, to heal the sick, and to deliver the captives. Gamitin niyo po kami, and I believe you will also raise up end-time kingdom financiers. We praise you. We worship you. To you alone all the glory. In the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord.